Mabuhay! At welcome sa aking channel. Ito po muli si Igorot Investor, isang Filipino-Canadian na kasalukuyang naninirahan sa Vancouver, Canada. Ang purpose ng channel na ito is to document my saving and investing journey at ang kaakibat nitong charity, kung saan ang kita natin sa investment ay ginagamit natin sa pagbibigay ng tulong financial sa kababayan nating nangangailangan, kaya kung ready ka na, let's do it! Noong nag-start akong mag-invest sa stock market almost 10 years ago. Ang goal ko noon is to earn, save, and invest as much as I can para maging financially independent ako in the future, kaya lahat ng earnings sa investment ko was being reinvested para mapalago pa at mapabilis ang aking pagyaman. Kung tutuosin, wala naman problema sa goal na ito, di ba? Lahat naman tayo ay nangangarap na someday ay makaangat tayo sa kahirapan. Pero as I go along with my investing journey, parang palaging may kulang sa aking buhay. I mean, my investments are doing good pero parang hindi ako kontento sa buhay. May kulang talaga, hanggang may nabasa ko about, making sense of making money for making a difference, kung saan isinalaysay ng author ang mas malalim na meaning ng The Good Samaritan, na siyang bumago sa aking pananaw tungkol sa pera at kayamanan. Para mas maintindihan natin, ito po yung istorya sa Biblia na pinamagatang, The Good Samaritan. A man is traveling from Jerusalem down to Jericho when he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. A temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Going over him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. The next day he handed the innkeeper 2 silver coin, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here." Ito ang pera, alagaan mo siya hanggang gumaling at kung kulang ito, babayaran kita pagbalik ko. Ito ang sinabi ng Good Samaritan sa innkeeper. Batay dito, masasabi natin na, una, si Good Samaritan ay matulungan dahil tinulong niya yung taong nangangailangan kahit di niya ito kilala at kaano-ano. Noong panahon na yon, itinuturing ng mga Jews ang mga Samaritans as second-class citizen pero di ito naging hadlang para magbigay siya ng tulong. Pangalawa, si Good Samaritan ay mayaman. Lahat naman tayo siguro ay gustong tumulong pero ang kawalan natin ng resources o pera ay nagiging hadlang para makatulong. Si Good Samaritan ay matulungan, at dahil mayaman siya, kaya niyang gumastos para gumaling yung tao. Pangatlo, si Good Samaritan ay respetado sa komunidad kaya pwede niyang pakiusapan yung innkeeper na alagaan yung tao, at pang-apat, si Good Samaritan ay mapagkatiwalaan. Pag kulang ito, babayaran kita pagbalik ko. Ito ang sinabi niya sa innkeeper. So ibig sabihin siya ay isang loyal customer sa hotel na yon, kaya may tiwala yung innkeeper sa kanya. So, ano ang natutunan natin sa Bible story na ito? Una, hindi masama ang maghangad na maging mayaman kung may kaakibat itong layunin na tumulong sa nangangailangan. Sabi nga ng Biblia, I will bless you so that you will be a blessing to others. Hindi lang hangad ni Good Samaritan na tumulong kundi meron siyang power na magbigay ng tulong dahil mayaman siya. In short, di natin makakamit yung tinatawag nilang total fulfillment in life kung ang hangad lang natin ay maging mayaman, dapat ito ay in partnership with sharing your blessings. Pangalawa, kailangan nating maintindihan na gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay maging masagana sa buhay para gawin niya tayong partner sa kanyang mission dito sa mundo. At pangatlo, dapat nating i-acknowledge na ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kakayahan para umasenso sa buhay. The minute you forget that it is God who gives you the power to get wealth, at that moment, money becomes your master. So huwag po natin kalimutan na ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng lakas at kakayahan para umasenso sa buhay. Bakit? Para maging partner niya tayo in establishing His covenant dito sa mundo. So in summary, God's purpose for wealth ay para makatulong sa kapwa nating nangangailangan, just like the Good Samaritan. Sana ay may natutunan natin sa Bible story na ito.
Ngayon punta naman tayo sa update ng ating charity program sa buwan ng Marso. Una, pinadalhan natin ulit si Prima ng 10,000 pesos para sa third installment ng kanyang tuition fee. Si Prima ay isang long-term obligation kasi nangako ako na tutulungan ko siya sa kanyang tuition fee hanggang makatapos sa pag-aaral. Pangalawa, binigyan ko ulit si Lola Luz ng another 10,000 pesos para sa pang-araw-araw na gastusin. Sana gumaling na siya para makabalik sa pagtitenda sa palengke. At ang bago at pangatlo nating nabigyan ng tulong financial sa buwang ito ay si Roselini ng San Isidro Isabela. Binigyan ko siya ng 10,000 pesos para sa pag-aaral ng kanyang anak. Ito po ang katibayan na natanggap na ni Roselini yung tulong na pinadala natin. Nako, ako ay nangangamba at Marso pa lang pero paubos na yung budget natin sa taong ito. Sana may additional para marami pa tayong matutulungan. Anyways, sana nagustuhan nyo ang aking video at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa susunod ko pang mga videos. Adios!